Guys, good morning. For today's video, magpe-prepare ako ng lulutuin kasaba para sa order. May nag-order kasi kay mami. So, ayun nga guys, ito nakikita nyo, may mahigit isang sakong kasaba dito galing sa farm. Dala-dala ni tatay at saka madaming saging. At tamang-tama nga guys ang dating ng isang sakong kamuting kahoy kasi may plano talaga si mami gumawa ng kasaba kasi pamimigay niya. Pa-thank you doon sa naghanda kasi yung pinsan ko guys nakapasa sa board exam bilang doktor. You heard it right guys, may doktor na kami sa family. Char. Ayun, bilang pasasalamat bibigyan ni mami ng kasaba cake. So, ayan nga po, biniyak-biyak ko muna siya para madali siyang hawakan at para hindi magadgat ng tulugan yung kamay ko. Biniyak-biyak ko muna siya guys para madali siyang gadgarin. At tinanggal ko na rin yung nasa gitna kasi hindi maganda kung makain mo yan. Matigas kasi siya guys, so kaya tinatanggal ko siya kasi pwede siyang masama naman sa paggadgad. Tapos pag luto na yung kasaba cake, pwede mo rin siya makain doon sa loob masama sa kasaba cake at makain mo. At may tinanggal pala ko dyan ng itim na part guys. Kailangan mo tanggalin yung itim na part kasi pwede mo siyang makain. Iba ang lasa niyan. Kita nyo, ayan po. So ayan nga po, nagsimula na ako dito maggadgad. At ingat lang po tayo kasi yung gadgaran is napaka talim po. Talim o tulis. Basta matalas po siya. Kahit ganyan lang kalilitang butas. Actually yung kuko ko sobrang pudpud na at saka iba-iba na yung shape. Sungki na yung kuko ko dahil dyan sa gadgaran guys. Kaya kung magagadgad kayo, kung gagamitin nyo ang ganitong method is extra ingat po kasi pwede po masugat ang daliri nyo at pwede rin po mabawasan ang kuko nyo. Ganun po kadelikado to. Pero maganda po gamitin ito kasi mas pino yung yung kamuting kahoy na yung kasaba cake na gagawin nyo guys. Naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Mali-mali lang. Pala guys, hindi nyo makikita kung paano ginawa yung kasaba cake kasi hindi naman po ako yung nag-bake kasi
hindi naman po sa akin yung ingredients. So, yan lang po ang makikita nyo, yung paano ko po ginadgad yung kamuting kahoy. Saka, hindi po komportable si mami binibidyohan siya habang nagbe-bake. Kaya, hindi ko po mapapakita sa inyo. Ang mapapakita ko lang po sa inyo is luto na yung cassava cake. So, ayun nga guys, ito na po yung nagadgad ko. Tapos may natira pa ako. So, ayan po, ito na yung ganyan cassava cake. Nailagay niya na sa oven. Hinihintay po namin siyang maluto. And after 1 hour, I think, ito na po yung product natin. Ito na siya. Pero ilalagay po yun sa oven. Kailangan mag-caramelize po yung oven. Ito na po yung finished product. Nag-prepare kanina, diba? Cassava. Luto na siya ngayon. Diba? Kahit ilang araw po siya sa rep, yung texture niya, hindi pa rin po nagbabago. 2 layers. 2 layers yung nagawan. May tira pa. Hindi ko inubos lahat na igadgad kasi maubos na yung kuko. Wow. Sarap. Tingnan nyo yung kuko ko. Yan yung resulta ng hard working sa paggadgad. Yan pa. Bungi na yung kuko ko. Ayan pa. Kita nyo. Ang dami ng gas-gas. Hindi na pantay yung kuko ko. Ito na po guys yung mga saging na nakita nyo. Pinagbukod-bukod na ni mami at may mga pangalan na din siya guys. Pamimigay yan doon sa mga pinsan ko at sa mga auntie ko. Kaysa naman po masayang, pinamigay ni mami para lahat po makakain at walang masayang. At may kanya-kanyang pangalan din po para walang agaw-agawan. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye! Hanggang sa muli. Please like and subscribe my channel. Thank you.